Okay, so welcome po sa Pinoy Trading Channel. Ang pag-uusapan natin ngayon dito sa video na to is another perspective kung paano nyo titignan yung market. Okay, ang tawag natin dito ngayon is daily liquidity. Okay, so paano ba tignan ang market using daily liquidity? Okay, so number one, okay, ilista nyo na sa mga papel nyo, alamin nyo kung ano yung current trend natin. No? Hindi naman importante na alamin natin kung ano yung market structure. Ang importante lang is alamin natin kung ano yung current trend niya or yung momentum niya during the daily candles. Okay? Next naman is maghahanap tayo ng mga sweep candles. No? Halimbawa na lang dito sa example na to, sa diagram na to, bibigyan ko kayo ng isang magandang sample. Okay? So kung makikita nyo, ito yung day 1, day 2, day 3 natin. Tapos sa day 4, itong red candle na to, nakasweep siya ng liquidity dito sa baba na to. Okay? So pag sinabi nating sweep, dapat weak lang siya, hindi nag-close yung candle. Ngayon, kung itong red candle na to is nag-close yan dyan, hindi natin siya titignan as part of our strategy or dito sa perspective ng daily liquidity sweep. Okay? Okay, so ulitin natin. Number 1, alamin nyo yung current trend. Hindi market structure ha, current trend natin. Kasi applicable siya during bullish trend and bearish trend. Okay? So next naman is meron tayong liquidity sweep sa candles. No? So uulitin ko. Okay? Meron dapat sweep at hindi candle close. Hindi nyo siya pwedeng i-apply kapag candle close siya. Kasi pag sinabi nating sweep, yung potential na mag-reverse yung market pabalik is mataas. Compare kapag naman pag close. Kapag close, ibig sabihin, sign of continuation na yan. Okay? Halimbawa, ganyan yan. Kapag ganyan yung nangyari, tapos next candle is umangat naman, kahit mangyari yan, hindi siya part of our trading plan. Okay? Kailangan weak lang yan. Ngayon, ang titignan natin is yung sweep sa baba, kung bullish tayo. Okay? Sana sobrang linaw ng pagkakapaliwanag ko ha. Sweep sa baba kapag bullish, sweep naman sa taas kapag bearish. Okay, so itong sample na to, kung makikita nyo, ayan yung mga hahanapin natin. And mamaya mas maiintindihan nyo siya kapag nag-refine tayo sa lower time frame. Okay, next naman, halimbawa ganito yung nangyari, tapos hindi na sweep, no? Ang gagawin natin dito ay wala. Antayin lang natin. Pero, meron tayong tinatawag na instant mitigation. So, kung matagal na kayo naka-follow sa akin, alam nyo na kung ano instant mitigation. Pwede natin gamitin tong candle na to para maghanap ng entry. Tapos, ito kasi is, nagkaroon tayo ng candle close. No? So, ibig sabihin, merong sweep dito, tapos yung next candle is nag-close. Itong candle na to is pwede natin siyang gamitin as point of interest natin. Pero, dito pa lang, pwede na natin siyang i-apply. Okay? So, dito sa candle na to, kailangan matapos nyo muna yung araw bago nyo i-apply yung refinement natin. And mamaya pupunta tayo sa refinement. Okay? So, next naman ito. Dito sa part na to, nag-close na yung candle. So, ibig sabihin, meron na tayong sign of continuation. Pero minsan, nag-close na yung candle pero magbo-bullish pa rin siya. Ang gagawin natin dito is wala. No? So, alamin natin kung kailan hindi dapat tayo nagte-trade kasi hindi lahat ng time is merong trade opportunity si market. Okay? So, next naman, kung makikita nyo, no, dito sa binigay kong example sa diagram, na sweep niya yung dalawang candle. Pero meron na tayong bearish momentum dito. Okay? So, ngayon, itong area na to is pwede natin siyang gamitin as point of interest. Okay? Or, next naman, is itong buong candle na to after ng candle na to. Kasi nag-close na siya dito. Okay? Sweep sa taas, close dito, pwede nyong gamitin tong candle na to. Pero minsan naman, kahit ito pa lang, no, halimbawa, burahin natin to. Halimbawa, ganyan pa lang yung nangyayari, pwede na kayo maghanap ng change of character sa lower time frame. So, ano yung time frame na pwede natin gamitin kapag gumagamit tayo ng daily sweep? No? Ang time frame na pwede natin gamitin for refinement is 15-minute time frame. Okay? So, uulitin ko. Pwede natin gamitin instant mitigation setup, itong candle na to. Pero, pwede rin naman natin gamitin as, ito lang siya, no? Kumbaga, pagka-close ng day na to. So, anong oras ba nagko-close yung candle? No? So, depende yan sa kung ano yung tinitrade nyo, no? So, yung iba kapag Forex, 6 a.m., nagtatapos na yung araw, no? So, usually, magre-retrace yung price pabalik dito sa week na to.
Tapos, pwede ka na maghanap dyan ng change of character. And mamaya, papakita ko niya sa inyo sa actual na chart, okay? So, again, hindi nyo kailangan i-anticipate siya. Halimbawa kasi hindi pa tapos yung araw, nagaganyan-ganyan pa siya, nakakita na kayo ng sweep, tapos titrade nyo na kaagad siya dito. Wag muna. Antayin nyo muna matapos yung candle na yun. Okay? Kasi pwede mangyari, sweep dyan, tapos mamaya magre-reverse na siya pa ganyan, no? Invalidate na yung trade mo. Okay? Biglang nag-green pa pala siya. Okay? So, antayin nyo matapos yung candle. Kailangan matapos siya parang ganyan. Okay? So, ngayon naman, punta tayo sa actual chart na. Okay? Okay. So, dito sa current na nakikita nyo ngayon, daily time frame tong pinapakita ko. Okay? So, kung makikita nyo, meron tayong movement na bearish sa daily time frame natin. And kung makikita nyo yung mga sample natin, halimbawa ito, nakasweep siya dyan, nag-move yung market pababa. Ito naman, nakasweep siya dito sa baba, tapos na-invalidate siya. Kasi nga bearish yung momentum natin. Okay? So, ma-apply mo lang siya kung ano yung current momentum. Okay? So, halimbawa naman dito, naging bullish na siya. Nagka-sweep dito, no, possible mitigation tong mga to. No, mamaya magpapakita ko ng sample, tapos nag-reverse na yung price papunta sa bearish or sorry, sa bullish bias. Okay? So, next naman ito, nagkaroon ng sweep uli dito, umakyat na yung price pataas, no? So ito nagkaroon ng sweep, no? Tapos na-mitigate to, pero na-invalidate siya. So yun, hindi naman siya perfect, no? Kasi maghahanap ka pa rin ng confirmation kasi possible dito sa area na to, wala ring confirmation na binigay si market, no? So saan pa ba? So halimbawa ganito, no? Walang sweep pero meron tayong wick na malaki. No, pag nakakita kayo ng ganyan, ibig sabihin wala kayong nakitang setup tulad ng pinakita ko kanina. Okay? Ngayon naman tulad nito, merong sweep dito pero pababa yung movement natin. Okay? Huwag niyong huhulaan kung magre-reverse na ba yung price pataas. So ibig sabihin, antayin niyo lang na gumawa pa siya ng momentum niya, no? Ngayon naman, ito naman, halimbawa itong bearish movement na to, isa sa pinakamalinis na setup. Isa to, nakasweep siya dito sa taas, no? Pakita ko lang. So, ito, bearish momentum siya, kung makikita nyo. Ito, ma-apply nyo siya dito kasi nakasweep siya sa taas, tapos possible mitigate tong mga areas dito, tapos na-break na to, and then, yun na yun, no? Ngayon naman, ito, wag nyo iti-trade yan, no? Kahit nakasweep pa siya dyan, kasi hindi naman natin alam kung magre-reverse na siya. Kaya nga sabi nila, trend is your friend, no? So, wag nyo yung ika-counter kung ano yung trend, no? So, ngayon, ito sa latest sample, no? Tingnan nyo, meron tayong bearish momentum pababa, pero marami ring sweep sa baba, no? Ngayon, ang mas importante o mas powerful na trend ngayon is bearish, no? So, doble kasi yan eh. Sinasabi ko dati, kapag merong mga sweep na tuloy-tuloy, possible for reversal na yan. Pero wala pa akong ginagawang video dyan, so that's for another topic. Pero halimbawa naman, may mga sweep sa baba, tapos may mga sweep din sa taas, no? Mas i-consider natin kung ano yung current trend niya. So, ano ba yung current trend niya? So, sobrang linaw naman na bearish yung current trend niya. No? So, punta tayo ngayon sa replay. Okay, so replay tayo. So, ayan, antayin nyo muna matapos yung araw. Tulad ng sinabi ko kanina. Tapos ngayon, magko-convert tayo or maghahanap tayo ng confirmation natin sa 15-minute time frame. Okay, so ito yung sweep natin. Ito yung last high, tapos ito yung low ng candle. Tapos nung na-sweep, itong buong candle na to is 1 day to. No? 1 day yan. Tapos ngayon, maghahanap tayo ng change of character. Natatandaan nyo sa first topic natin before or yung mga topic natin last year, kapag meron tayong na-top na order block or meron tayong na-sweep, first pullback pa lang or previous pullback pa lang, change of character na kaagad natin siya. Ngayon, nasan dito yung change of character natin? Ang change of character natin dito is ito. Okay? Change of character. Ngayon, next naman natin na hanapin is liquidity point. Nasaan yung liquidity point natin? Ito ang liquidity point natin. Previous pullback. Ngayon, next naman, saan yung order block natin? Okay, meron tayong dalawang order block. Isang decisional dito. Okay? Tapos, isa namang extreme order block. Both order block are valid, pero mas high probability
itong extreme order block. Pero hindi porket mas high probability sa extreme order block is ibig sabihin hindi na rin mag-work si decisional order block. Okay, malino ba yan? Ngayon, all set na tayo. Nakita na natin lahat ng hinahanap natin. Ang kailangan na lang natin gawin is mag-antay. No, halimbawa naman ganito yung mangyari sa price, magkaroon uli ng break dito, mangyayari, ta-transfer na natin tong liquidity point natin from here to here. Tapos yung order block natin is i-move na natin, which is dito. Sorry, hindi pala, no? Wala palang imbalance. Okay, yung order block natin is nire-require ng imbalance. Ngayon naman, halimbawa, hindi ma-mitigate tong order block natin, nagkaroon lang ng sweep dito, o kaya sweep dito, sa area na to, dito pwede na tayo maghanap ng entry via instant mitigation setup. Okay, so sa mga dati pang subscribers dyan, meron na tayong mga video dyan, and para sa inyo, madali na lang tong video na to. Okay, so since hindi naman siya na-break, dito pa rin yung liquidity point natin, tapos i-play na natin si market. Okay, so transfer natin dito. And yung order block natin, hindi siya ma-adjust. Okay? Dahil wala siyang imbalance dito. Okay, so transfer na naman. Ngayon, both order block is same pa rin. Isang decisional, isang extreme. Okay, so play pa natin si market. Okay, so nag-top na, hindi pa. Ngayon, pwede ka na maglagay dito, okay, ng entry mo. Tapos, main target mo is dito lang. Kayo masyadong ambisyoso. First target is dito. Final target is dito sa area na to. Okay? Pero dito pa lang, no, pwede na kayo mag-partial or break even dito sa area na to. Okay, depende sa kung ano ibibigay ni market. Mamaya titignan natin kung ano ibibigay ni market. So, play pa natin siya. Ngayon, kapag ganyan, huwag kayong mafo-FOMO. Kasi, halimbawa, sweep yung nangyari dito. Ayan. Siguro possible pa ito. No? Kung makikita nyo, nag-sweep siya tapos nag-close yung next candle. Pwede ka mag-entry dito. Okay, pero pwede ka rin maghanap ng confirmation. Ngayon, kung walang ibibigay na confirmation, hindi ka mag-e-entry. No, depende yan kung anong style yung gusto mo. Pero kung halimbawa nagbigay ng entry, no, sa ganyang setup, this is a valid loss. Kasi kung makikita nyo, nagkaroon naman siya ng decent reaction, no? Tapos baka i-mitigate niya lang talaga yung order block. So, play natin. Okay. So, na-mitigate na and possible news tong nangyari dito. And ang gagawin natin is maghahanap na tayo ng confirmation natin sa 1 minute. No? Though, pwede naman mag-direct entry ka dito, wala namang problema. Pero pwede ka rin maghanap ng confirmation sa 1 minute, tapos yung SL mo is dito pa rin. Okay? Ngayon, punta tayo ng 1 minute. Okay, nasan yung change of character natin? Change of character natin is dito. Okay? Pagdating sa change of character, 1 minute and 5 minutes, kahit weak lang siya, valid na siya. Okay? Ngayon, nasan yung liquidity point natin? Ang liquidity point natin is dito sa area na to. Ngayon, nasan yung order block natin? Okay? Ang order block natin is itong candle na to. Though ako, para sa akin, medyo risky siya. Mas gugustuhin ko makakita ng sweep sana. Okay? Okay. So, i-move na natin liquidity point dito. Ngayon, kung hindi ma-mitigate to, okay lang. Ganun talaga. Okay. So, merong sweep, pero walang instant mitigation setup. So, play lang natin si market. Okay. So, na-mitigate na yung entry natin dito. Okay, pwedeng ganyan or pwedeng above netong order block na to. It's up to you, depende sa style nyo, no? Pero ako, kung old school yung dating style ko yung ginagawa ko, hindi naman old school, no? Yung dating style lang, ganyan yung gagawin ko, tapos max target sa 15 minutes
itong low na to. Okay? Ambitious target dito sa pinaka-low na to. Pero dapat kaya ng psychology mo na mag-hold ng trade ng matagal hanggang dito. Okay? So, balik tayo sa 1 minute. And then, maghanap pa tayo ng mga possible entry. Okay. So, nakita nyo na siguro, instant mitigation setup dito sa candle na to. And actually, itong markups na to, I believe, sinend ko yata siya sa premium namin. If I'm not mistaken. And may mga student din ako na nag-send na ito na mag-e-entry sana sila kaso nga lang may news. Okay? So, ako hindi ko na maalala yung nangyari dito. So, check natin kung mamimitigate. Most likely, mamimitigate kasi maliit lang naman yung imbalance niya. Yan, namitigate siya. Okay, let's see. Next entry. So, yung ganito, practice-practicein nyo lang. Stop loss. Pwedeng dito pa rin. Pero, masyado nang maliit yung risk-reward ratio niya. So, ito na yung ideal. Pero hindi ko sinasabi na lahat is entryhan nyo. Sinasabi ko lang yung mga potential entry. Kasi ako personally, hindi na ako mag-e-entry dito kahit maiwanan pa ako ng dalawang to. No, or tatlo. Okay. So, yan. Nahit na yung take profit natin. Okay? So, hindi ko napapahabain yung video. Sana nakita nyo na or na kuha nyo na yung pinaka main point ng idea. No? So, ulitin ko. Daily time frame. Alamin nyo kung ano yung trend. Next, maghanap kayo ng sweep. Okay? Kailangan sweep siya. Halimbawa, itong sample na to, hindi siya sweep. Pero, hammer candle siya. Ito. Wala siya na sweep. No? Kailangan sweep siya. Tulad na ito. Okay? Yan, valid yan. No? Ngayon, kailangan nyo na lang maghanap uli ng confirmation, change of character. Okay? Tapos next, pwede kayong mag-refine sa 1 minute. Okay? 15 minutes para sa change of character. First pullback pa lang is yun na kaagad yung change of character natin. Kasi galing tayo sa sweep. Or, halimbawa lang, meron tayong natap na order block. Last pullback or previous pullback, change of character na agad. Okay? So, yun. Hindi ko napapahabain yung video, no? Kasi I believe mas ma-absorb nyo yung mga lessons na nandito kapag maiksi lang yung video, no? And sana marami kayong natutunan, okay? And yun, congrats sa mga nakakita nitong content na to, no? Practicein nyo siya sa chart nyo. Check nyo kung ganun din yung nangyayari. Okay? Tapos, i-comment nyo sa comment section kung gumagana ba. Okay? Pero magkaiba yan sa practice tsaka yung sa execution na. Kasi minsan, kahit nakita na natin, hindi pa natin siya ma-execute dahil wala tayong confidence sa ginagawa natin. Okay? So, practice lang ng practice. Magkaiba pa yung replay, backtest sa actual execution na. Okay? Pero itong strategy na to, since 2022 ko pa siya ginagamit, and yun, profitable naman siya. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa lahat. No? Or disclaimer lang pala, no? Hindi na kasi ako gumagamit ng ganito kasi nasa higher time frame na pala ako right now, no? Simula November yata yon or October. Oh, I believe October yon, no? So, yun lang. Baka mamaya masita nyo ako doon sa sinabi ko. Okay? So, yun lang. Sana na-maximize nyo lahat ng pwede nyong gatasan dito sa video na to. And, ayun. Okay? Good luck sa lahat ng mga traders.